Okay, what's up guys? And for today's video ay meron akong re-reviewin dito ang amplifier board. Ang model po nito ay yung Optical D60 Audio Hi-Fi Bass Power Amp. Yung amplifier na to guys ay magandang gamitin sa mga nag-a-assemble or mga nagdi-DIY ng mga portable speaker. Lalong-lalo na yung mga mahihilig mag-karaoke. Kasi meron na po itong dalawang mic input. Tapos, mayroon na din siyang effects na echo. So, ito yung delay, mic volume, volume ng ating connectivity, treble, bass. Tapos, ang input niya, mayroon din siyang auxiliary, USB, TF or SD card. Tapos, mayroon din siyang digital optical input. Ito po ay i-connect nyo sa mga TV. FM radio, hindi ako masyado fans nito. Tapos ito naman yung sensor sa remote, LED, DC, power switch, AC switch, 110 to 240 volts yung kanyang voltahe. DC input, 12 volts up to 24 volts. Ito naman yung kanyang likod. So nandito po ang ating mga inputs at ito naman yung kanyang power supply at amplifier board. Ayan po, may mga heatsink na po ito. Hindi gaya dati nung amplifier na nabili ko, yung D10. Pero napakatagal na po nun at hanggang ngayon po ay okay na okay pa. At by the way, meron daw po itong 120 watts up to 320 watts. So PMPO lang po yon sa pagkakaalam ko. At dito naman po tayo magko-connect ng speaker at dito naman sa puti ang kanyang tweeter. Ito naman yung kasama ng amplifier pag umorder kayo. So meron siya DC adapter. Kung i-connect nyo siya sa mga battery na 12 volts. AC cord. Remote. Dalawang speaker connector. I-montage ko lang ng konti itong amplifier board natin para mas makita nyo yung kanyang quality at saka yung kanyang build. Tsaka yung mga components niya. Okay guys, na-connect ko na itong Optical D60 audio amplifier sa aking car speaker. So isang piraso lang po itong car speaker ko, kaya isa lang din pong terminal yung ginamit ko. Yung tweeter connection ay wala muna akong ikinabit. So pag naka-turn on na po yan, may ilaw po ditong pula. Tapos unfortunately ay meron pong Chinese na babae na umiimik once na binuhay nyo po itong amplifier na ito. Para po sa akin ay hindi pa rin talaga nila inaalis yung mga ganong boot up. Ito naman yung kanyang Bluetooth receiver name. And then once na nakakonect na kayo sa amplifier, meron po uling i-emit na the Bluetooth device has been connected. Yung mga ganong-ganon, which is annoying. Tapos yung LED, naging steady na yung ilaw. Tapos itong treble at bass ay iseset ko lang sa gitna. Tapos sa phone ay nakatodo na. Bali dito na lang ako mag-a-adjust ng volume niya.
guys, at dito ko na lang muna puputulin yung ating video. Sa first impression ko, sa power ay hindi ako nabibitin dito. Malakas po siya. Itong speaker po na ginagamit ko nasa around 50 watts to 100 watts. So sa volume niya, hindi ko siya maigit na hanggang 11 or 10 lang. Malakas na siya. At maibubuga yung amplifier na to. Siguro kaya nito mag-drive ng D8 hanggang D12. Basta mga low wattage lang. Ang hindi ko lang gusto dito is yung mga voice prompt niya. So, pagkabuhay nyo at pagka-connected na kayo, at siguradong pag nag-disconnect din ng Bluetooth, meron din tong voice prompt. Pero overall naman ay okay siya in terms of sounds. Pero yung mic ay hindi ko pa na testing at ayoko dito testingin. Baka masira itong car speaker ko na ito. So, isa-set up ko lang to dun sa aking isang speaker. Yung pinag-alisan ko ng D10 amplifier.